Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Jesus, halina, sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo natitipon sa banal na misa upang gunitain natin si Saint Francis Xavier. Naging makahulugan buhay pagpapala ng Diyos na kanyang ipinahayag, pinakilala para sa ating kapakanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At suminyo rin. Pagpapalang handog, pahalagian yan para sa ating mabuting buhay. Pagpapalang handog upang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng ating sinasampalatayanan. Kaya makapanalig upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit ng mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Malanan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba.
Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Maniraan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa anilay batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginain. Ang mga anak nila'y magkaatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasuin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isilang ngangari mula sa lahi ni Jesse ang magiging patandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring umatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanya'y kapanahunan, madama na bansa niya at umunlad abang buhay. Yaong kanyang karian ay palawak ng palawak, mula sa ilog ng Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino man tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubang naabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalaing kami lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyuri. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama,
sapat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Maligayang kapistahan ni San Francisco Javier, isang dakilang misyonero upang sa kanyang pagpunta sa iba't ibang mga lugar ay nagpahayag tungkol sa mabuting balita, naging huwaran ng kanyang mistulang buhay at sapagkat palagi niyang pinapahayag ang buhay na pinagpapala ng Diyos, pinagkakalooban ng lahat ng lakas sa Espiritu at pamamaraan upang ang lakas na ito ay ipahayag niya sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar at ipahayag ang aral ng mabuting balita. Yan din tayo, yan din ang ibig nating makamit sa buhay natin. Meron tayong misyon sa buhay upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa salita at sa gawa ang siyang ating maisakatuparan. O Ama, bigyan mo po kami ng iba yung kalakasan ng pananampalataya, lakas ng pangangatawan at espiritu, at nang sa gayon maipalaganap namin ang paghahari mo sa balat ng lupa at ikaw magiging dahilan sa lahat ng aming mga pagkilos, sa lahat ng aming mga gawain sa araw-araw, sa lahat ng aming mismong buong pagkatao. Makita nawa sa amin ang pagpapalang handog na hinuhubog mo para sa amin palagian upang sabihin ang Diyos ay buhay sa piling namin. Iyan ang napakagandang panalangin natin. So itong sa ating mabuting balita, itong pinapahayag ng ating Panginoon na napupuspos siya ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ang lakas ng Espiritu Santo na siyang binibigyan daan ng ating Panginoong Jesucristo. The Spirit of God is upon Him always, upang sabihin ang lakas ng Espiritu ang nagbibigay sa Kanya ng buhay, pagpapala, at mismong ang Kanyang naging misyon, ipahayag ang tungkol sa kadakilaan ng Diyos. At upang ang paghahari ng Diyos ay ipakita sa mga tao, ipinahayag ni Kristo tungkol sa Diyos upang ang lahat ay pagtibayin, ang lahat ay magbigyan ng panukala, ang Diyos ang siyang nangingibabaw. Tingnan natin kung ano yung sasabi ni Kristo sa kanyang panalangin. Ang panalangin nagpapasalamat at ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa tao at mayroong dakilang pangunawa kaysa yung mga taong ang pagkakakilala sa kanilang sarili ay gayon na lamang upang ang pagkakilala sa Diyos ay mawala. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay nakasalalay lamang sa kanyang katauhan, kung ano gusto niyang mangyari, kung ano gusto niyang makamit, at ito ay nagiging makasarili sa kanyang buhay. Pero pinapahayag ang layunin ng buhay ng tao ay upang makilala ang Diyos ng lubusan at ang mga aral ng Diyos ang siyang maging daan sa aral ng mabuting balita, sa matuwid na pamumuhay, sa bawat matinong pagkilos na may katapatan, at sa lahat ng dakilang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay halaga kung ano yung pag-ibig ng taong ito para sa kanya kapwa at sa buong sanglilika. Kaya sabihin na inilihim ito sa mga taong ayaw magbigay daan
ng mabuting balita upang ito ipahayag sa lahat ng tao, kundi ang kanilang sarili at makasarili lamang ang kanilang mga ipinapahayag. Napakaganda na sinasabing ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay kaliwanagan sa puso't isipan ng mga tao upang gumawa, magpasya, makilahok, makiisa, at lalong-lalo na magpalaganap ng aral ng mabuting balita. Ikalawa, pinapahayag sa ating Panginoong Kristo na talagang ang kanyang ipinabandera sa buhay na ito ay ang Diyos, at ito ang naging pahayag niya. Itong dahilan kung bakit ako'y narito upang ipahayag sa inyo ang tungkol sa Ama, sapat kung ano meron ng Ama ay meron ding pinagkaloob sa akin, at kung ano yung ginaganap ko, iyan ang kalooban ng Ama. Kaya wala tayong ibang minimiti sa buhay na ito. Sana masunod natin palagian ng kalooban ng Ama. Masunod nawa natin ang kanyang ninanais na mangyari sa atin, at hindi ang ibinibigay na makasanglibutang ito na madalas ito ang pinagmumulan ng maraming pagkakasala, ng lalong-lalo na ang kasalanang pagkakanya-kanya, at hindi na isasalang-alang ang pagbibigayan ang upang mabigyang daan ang pag-ibig ng Diyos, upang mabigyan daan ang pagpapatawad ng Diyos, at marami pang mga panukala ang Diyos sa buhay natin. Kaya iisang ating pinapanangin, matulungan mo po kami, makasunod kami sa iyong kalooban, at maalis ko ng mga impluensya na binibigay na makasanglibotang ito para kami magkasala. Bigyan mo po kami ng katalinuhan nagmumula sa iyong mga bibig, at nabibigay halaga ko ng puso't kaloobang aming dapat na itanghal. Walang iba ang iyong pag-ibig at ang pagpapahalaga namin dito upang ito'y manatiling ugnayang buhay namin sa isa't isa. Di ba napakaganda itong ating mabuting balita, hinuhubog tayo sa tamang landas ng ating buhay pananampalataya. At ito yung katatlo nating nakikita sa huling bahagi ng ating mabuting balita. Ang buhay pananampalataya ang siyang magbibigay ng maraming panukala kung ano dapat nating ganapin. Ito tayo ngayon at titipon tayo sa banal na misa, at tayo ng mga nananampalataya nagbibigay kahulugan ano ang dapat nating ganapin sa buhay na ito. Ano ang napagtatanto natin upang ito'y maging pagpapasya ng buhay, pagpapala ng Diyos. At meron pala itong ibinibigay para sa akin upang taluntunin ko ang aral mabuting balita. Bigyan ko ito ng buhay sa aking mismong pamumuhay. Bigyan ko ito ng landas para sa kapakanan ng aking kapwa, at bigyang panukala. Dakila ka, O Ama, sa iyong pag-ibig na pinagkakalob po sa amin. Manatili nawa kami at manatili nawa ako sa larangan ng iyong dakilang pag-ibig sa sangkalupaan. At kami po'y subaybayan mo, kalinghain mo po sa tanang aming buhay, sapagkat ang buhay ay pinagpapala mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dumudulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibayin sa larangan ng pananampalataya ang ugnayang buhay namin sa iyo, O Ama, at patuloy nawa mo kaming kalingain upang lalo namin makita ang inilalandas mo para sa aming lahat ay pawang kabutihan at kabanalan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari, at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamayan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maatagpo ng ginawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa karyan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga panalangin, ibig natin makamit sa buhay at tunay na pagpapalang handog para sa ating ang araw-araw na buhay. Kaya madinggin mo po ang aming pagsamot daing, pinapahayag namin sa larangan ng pananampalataya ang patuloy naming pagsisikap upang maitaguyod ang pag-ibig na nilalaan mo para sa amin at ito'y tunay na maging tagapaglingkod namin para sa isa't isa at upang magbigyang daan ang matuwid naming buhay at pamumuhay. Dinggin mo po ang lahat nitong aming pagsusumamo at ang lahat na ito'y hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaisa ng kapwang tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pagngasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayan ng mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay niyo, anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto, na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Francisco Javier na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo nananampalataya upang lahat nating bigyan daan ng pagdakilas at pagsamba natin sa Ama upang tayo makapanalangin upang lahat ay pagtibayin sa pananampalatayang handog buhay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kariyan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Francisco Javier. Pinakamagiliw at pinakamapagmahal na San Francisco Javier, kaisa mo ay buong pitagang kong sinasamba ang dakilang Diyos. Lubwa akong nagagalak kapag inaalala ko ang mabiyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos nung ikaw ay nabubuhay at ang kalwalatian ng iyong kamatayan. Sumasamo ako sa iyo na kamtin mo para sa akin sa tulong ng iyong makapangyarihang pamamagitan, ang hindi masusukat na pagkapalang mabuhay at mamatay nang nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hinihiling ko rin na kamtin mo para sa akin ang espesyal na biyayang hiningi ko sa panalangin ito. Subalit, kung ang hinihiling ko ay hindi para sa kaluluwati ng Diyos at sa ikagagaling ng aking kaluluwa, idanalangin ko na ipanalangin mo sa Diyos ang higit na mabuti para sa akin. Amen. San Francisco Javier, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na magdudulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamta naming kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod kalakipang ating panalangin. At sa huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na pagdiriwang. Sa muna pong patalastas. Tayo po ay sa kasalukuyan ng magkakaroon ng misa nobenaryo para sa nalalapit na dakilang kapistahan ng kalsinisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, ang pangunahing patrona ng Pilipinas sa ika-9 ng Disyembre, araw po ng Lunes. Inanyayahan po namin kayo na dumalo sa banal na misa sa ating pong Veritas Chapel at maging Veritas Eucharistic Advocate para po sa inyong mga pamisang pasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor or love offering. Tumawag lamang po sa Religious Department sa teleponong 8-925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Miss Alin Nahe. Maraming po salamat.
Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ay ipinagkaloob ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides suementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Panem de cielo, prestatis Dieis. Omne delamectum insenabentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, idolus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iuditer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin kanyang kamanmalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalislinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin kanyang malwalating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin ang San Jose, ang kanyang kalislinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.